Hello guys, hirap ba kayong makatulog? Gusto kong i-recommend sa inyo itong Wellspring Melatonin Gummies. Marami silang variant nito, katulad nitong melatonin na may collagen and hyaluronic acid. Meron din sila nitong extra strength. At syempre yung original na melatonin nila na may vitamin B6 din. Perfecto sa may mga jet lag, insomnia o kung minsan nahihirapan kang matulog sa gabi. Meron din sila nitong ashwagandha na anti-anxiety and stress relief. Ito naman yung ginagamit ko guys. So kung gusto niyo ding itry ito, ilalagay ko yung mga link nito sa description kung saan madadirect kayo sa Shopee mismo. Yun lamang po at simulan na natin ang ating kwento. Good day po sa inyo. Ako po si Ricky. Isang construction worker dito sa Maynila. Pero lumaki ako sa Sorsogon. Ang kwento ko po ay hindi tungkol sa akin, kundi sa isang karanasan noong binata pa ako. Magkakaibigan kami sa aming barkada. Inuman, basketball, tipikal na buhay probinsya. Sa grupo namin, may isa kaming kaibigan, si Edwin, na medyo mayabang at mahilig sa away. Palibhasa, malaki ang katawan at hindi uurong sa kahit sinong hamunin siya. Isang gabi, nagiinuman kami sa may tabing daan na may dumaan na isang babae. Bago lang siya sa lugar namin noon. Maganda siya, maputi, at mahaba ang buhok. Lahat kami napatingin nun. Pero si Edwin, bastos ang ginawa. Sinutsutan niya at binastos ng salita ang babae nun. Hindi lumingon ang babae nun. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa mawala sa dilim. Kinabukasan, habang nakatambay kami sa palayan malapit doon, dumaan ulit yung babae. Sa pagkakataong ito, may dala siyang basket na may lamang mga paninda, kasama na ang ilang lutong ulam. Huminto siya sa tapat namin nun. Diretsyong tumingin siya kay Edwin at ngumiti. Isang ngiti yun na nakakakilabot. Inalok niya kami ng pagkain. Nakalagay ito noon sa maliit na Tupperware na may lamang bopis, habang nakatitig pa rin kay Edwin. Lahat kami tumanggi nun pero si Edwin, para patunayang hindi siya takot, kinuha niya iyon. Sabi niya, "Salamat miss," na may kasamang pilyong ngiti. Binuksan niya ito noon at kinain ng halos lahat ng laman. Kami, tinitingnan lang namin siya na may halong kaba. Walang nangyari sa kanya noong araw na iyon. Pinagtawanan pa nga niya kami. Masyado raw kaming duwag at mapaniwalain sa mga sabi-sabi. Pero paglipas ng 3 araw, hindi na nagpakita sa amin si Edwin. Pinuntahan namin siya sa bahay nila noon. Nakahiga lang siya, namimilipit sa sakit ng tiyan. Walang tigil ang kanyang pagdudumi nun at pagsusuka. Ang matindi ayon sa nanay niya. Ang isinusuka niya ay hindi pagkain, kundi mga buhol-buhol na buhok. At minsan, may kasama pang maliliit na pako. Dinala siya noon sa ospital, pero walang makita ang mga doktor. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng kanyang paghihirap, nagsisisigaw si Edwin. Sabi niya, nakikita niya raw ang babae sa paanan ng kanyang kama. Ngumingiti habang hinihimas ang sarili nitong tiyan. Pagkatapos noon, hindi na siya nakapagsalita ng maayos. Nabulol na lang siya at tuluyang nawala sa sarili hanggang sa binawian siya ng buhay makalipas ang 1 linggo. Ang sabi ng pamilya niya, baka nalason daw. Pero kaming magkakaibigan, alam namin kung ano at sino ang totoong may gawanan.
Salamat sa pagkakataon na may bahagi niyo ito, Sir JD. Hanggang dito na lamang po.